si Joe Mark Balani, although may problema din dito sa mga complainant namin dahil hindi pala sila talaga qualified, pinilit at nagbigay pa ng pera. Pero dito si Joe Mark Balani, Mayor, ano pong balak nyo rito sa kanya? Ngayon po, pina-imbestigahan na po natin yan sa ating po City Legal. And aside from the City Legal, ako po mismo pumunta doon sa Tanay housing namin upang ma-interview ko talaga ang mga tao at malaman ko kung ano po ang nangyayari. And then, sinabi natin sa kanya ang mga inaing ng tao po doon. At siyempre po na pag-alaman, sa totoo, dapat po sa mga taga-patay kasi po yun. At ito naman po mga hindi taga-patay, baka na-sweet talk po doon. Kaya ganun po ang nangyari. Sila ay nakuhaan pala ng kapareho ko, narinig ko po kanina, nakuhaan po ng pananalapi at sa kanila ibinigay. Nakatira po ba sila doon? Hindi po sila taga-Pasay. Isa lang po ang taga-Pasay. Yung iba po, taga-Tanay Rizal. Napangakuan po ni Joe Mark. Ang gusto ko lang po sana mangyari din dito, meron agad parusa dapat o sanction itong si Balani kasi may pag-amin na po sa kanya. In fact, sa barangay sana, nag-ayos na sila para magsulihan ng pera. Kaya lang, di sumisipot. Dapat, ma'am, huwag natin patagalin pa na maparusahan to si Balani dahil kapag hindi, ipapahiring ko na po ito sa Senado. Tapos na po ang investigation and for resolution na po ito. This week po kausap ko na rin po yung aming city legal officer na tinatanong ko kung asan yung case nito. Sabi po niya sa akin 2 days ago na isasabit po nila yung final this week po. Pero hindi mo ba kayo nabigyan ng heads up kung ano po yung resulta? Kung mapaparusahan ba siya o mapapakawalan at para manloko ulit itong si Balani, Mayor? Kasi po, ina-assess po nila dahil nag-submit din po itong si Balani ang sagot at ang meron din kayong konting problema kasi narinig nyo naman, qualified na talaga kung tuturusin yan ay mga Pasay residents. Si Ma'am Mia yung sa dulo na 3 unit ang gustong bilihin. Pero kayo, alam nyo from the start na hindi kayo qualified. Pero pumilit pa rin kayo. Doon tayo nagka-problema. Pero ang pinaka may ugat na problema talaga ay itong si Balani sa Kapasco. Dahil alam nilang mali, pilit nilang itutuit. Gagawa sana sila ng style. Hindi ko alam kung anong style ang gagawin nila. Pero hindi naman lumusot. Parang scam na nga dumating. Ayun na, nagkalokohan ang both sides. Nagka-problema. Kasi ang sabi po kasi ni Marjolina, hindi ayaw po lumipat ng mga taga-Pasay. Ibibinta na lang po. Kaya po kami, napaano ng bili kahit nangungutang kami. Ito na ma'am, para sa lahat na nakikinig ngayon, dapat meron tayong tinatawag na research na magtatanong. Kasino lang po yun, tatawag kayo. Magkano ng pamasahe, pupunta lang kayo sa Pasay. Punta kayo rito, di ba? Kakanto kayo sa pinto dyan sa Pasay o Public Information Office. Ako po ay taga-Tanay Rizal. At totoo ba na kahit na taga-Tanay Rizal kami, pwede kami bumili ng pabahay ninyo dyan sa Tanay? Pag sinabi ng yes, okay. Diretso kayo mag-apply doon. Pero pag sinabi ng no, mga titig alam mo niyo lang ibig sa sabihin, huwag niyo akin napilitin. na bighay Hindi na na po kami naisipan magtanong kasi marami na po namin nakabiling gano'n. Marami na nakabili? Opo. 50 plus na tama. Katabing halika. Ganyan lang po, may ganyan kami. May nakabili mismo ng unit. Opo. Pinagawa po nila ang iba ng bahay. Kaya Garrett, ihiringan natin ito in aid of legislation. Yes po, sir. Yung mga staff o tauhan sa urban housing ay gumagawa ng racket at binibenta sa mga kahit na hindi residente. I think sa pamamagitan po ng isang Senate hearing, malalaman natin ano ba po talaga limitations ng pagdilay ng isa dito sa mga housing project po, Senator. Kasi mukhang niraracket nga po sa mga empleyado. I'll try to find the proper committee and fastest way po para magparinig po natin na ganito. Yes, next week kung kaya. Then sa Friday po, hintayin natin yung desisyon nung legal na Pasay kung ano yung ko ano ay magkatag-katag na punaw niya. Sa ginawang investigasyon kung paparusahan ba o na-absuelto ba. Di ba tama, Mayor Rubiano, Madam?